Good evening! Good evening, everyone! Yes, and welcome to our Thursday Night Live! Yan! Recorded in this Recorded, instance. yes, actually. Recorded. Pero live para sa amin. Yes. Ayan, sige po, don't forget to share, like, and subscribe Yes. sa ating YouTube. YouTube, Yes. Facebook, to keep everything updated, no? Yes. And syempre, kung updated tayo online, mas maganda din na on-site tayo pumunta, di ba, sa mga Yes, of fellowship. course. Lalo na kung malapit ka lang naman dito, Yes. di ba? Pumunta ka na dito. Saan ba tayo located? We're located at the YMCA of the Philippines, second floor. Second floor. Alam mo, sa isip ko, 7 pa rin. ano pa din, Manila. Pero syempre sa kasanayan lang kasi yun. But of Yes. course, nandito na nga tayo, mas malapit na tayo to the ground. Because Yes. we are going to touch more lives dito. Yes, And mas madali natin amen. sila ma-invite kasi second floor lang Yes, naman. amen. Grabe no. Thank you Yes. for this church. Yes, yes. Kaya ayan, sa mga first-timers namin online at here on-site, yan. As ambassadors of God, we welcome you home. Yan, welcome home sa ating church. Yes. Yes. Okay. Grabe, no? So, nakaka-bless na meron tayong matatawag na home. Yes. Kahit outside sa literal na bahay natin, no? Amen. Yeah. Kaya yan, kaya makipag-share, ano na tayo, kamustahan, makipag-fellowship na tayo sa mga tao, right? Yes. Yan. And nakakatawa, no, one week, halos mag-1 week Yes. na since nung ating prayer and fasting. Yes. Mas madaming pag-uusapan, Minsan, no? actually, medyo ngayon nakaka-conscious pa rin kumain eh. Parang, okay Parang pa ba? nag-fasting pa Okay rin. pa kumain? Mga ganyan. Or kaya sa apps. Katulad sa akin, nakakalimutan ko na minsan mag-TikTok. Wow, amen to that, no? Pero nasa Napapalitan na ng- Instagram naman kasi Ay, ako. ayun pala. Ayan, so more about that, yan, no? Yung speaking about sa mga prayer and fasting natin, kaya ako ba testimony po kayo dyan na nangyari sa inyo Yes. last week. Yan, pumila na po kayo. You can just tap ang ating mga pastors or inyong mga cell leaders na gusto Yes. nyong mag-testimony. And ate, yung mga testimony, hindi lang siya nare-reveal pag fasting. Nare-reveal siya every day. Yes, kaya yan, i-share na Yes. yan. Yan ang dapat na sinishare. Yes. Yan. Kahit on-site man or online, pwedeng mag-interact kayo dyan sa mga online watchers. Yes, oo, tama. Yes. Why not, no? Doon kayo mag-usap sa comment section. Yes, naka-tune in sa live, no? Doon Yes. magkamustahan. Kasi hindi naman nalilimit yung fellowship na on-site lang, Tama, no? tama. Kaya Yes, yan, so- react pa kayo, mention pa kayo. Yes. Diba? Alright, ayan ang mga iba pa nating kaganapan para sa church na ito. Unang-una ay ang Kain Tayo! Yan, Kain Tayo. This will be this Sunday, February 8th, right? Bakit nga ba nausod ng February 8 yung kain tayo, ate? Because tayo ay my guest speaker. Yes. Ayan, nadadating siya Praise God. all the way from Pampanga. Kasi nandito na kasi siya sa Pilipinas. Yan, si Bishop Scott Jones at kasama ang kanyang better Wife. half, ang kanyang wife. Yes. Magiging fruitful na kain tayo, no? As we Yes. fellowship with them, no? Yes, ayan. Kaya since kain tayo, dalhin natin yung mga gusto natin po. Yung mga pwede natin patikim din, of Yes. course, kaila Bishop. Yan. Yes. Yan, may mga naririnig na akong pinaplano nila kapag dadala sila ng kakanin. Yan. Maraming ipapatikim Yes. sa kain tayo, no? Ano yun it's for everyone. But of course, kung Yes. ano lang naman kaya mong i-share. Yes. We're not obligating anyone na talagang yes. mag-share sila. Pag talagang para sa'yo lang, okay lang. Yes. That's alright. Basta sabay-sabay tayong kakain. Yes, if the Lord after is, the service. Yeah, if the Lord is telling you to give something, no? It's nice din to have, pero yun nga, hindi naman siya required or Yes. anything. Yes. Ayan. And ate, may mangyayari pa. Yeah. Ayan. This month, no? Ang pinaka-inaabangan. Madaming mangyayari actually. Yes, madaming Ayan ang mangyayari. ating February 15 ang House of Worship. Praise Ayan. God. Woo! Ayan. Just to be clear for everyone po sa nanonood and as well here dito sa on-site, this is a live stream po tayo. Yes. Live stream concert. So, Yes. we will be showing a video or watch party katulad nga namang
mga Gen Z ngayon na usong-uso sa isang famous app. Ayan, doon ko lang din nalaman yun. Watch Party. This is going to be a watch party, no? Yes. And this is, meron din po itong registration fee for the amount of $250 per seat. Yes, 250 only. Yes. Yan, 250 only po. Lahat, itong 250 na po ito ay makakatulong po para po sa summer camp ng Youth Yes. NYA. But more of that later. Yan, 250 lang po. Ang babayaran po ninyo is 250 per seat. So, if Yes. may kasama po kayong bata and plano nyo po siyang paupuin, ayan po, yung kanyang Yes. seat is may bayad din po. Yes. And may snacks din nakasama ito. Yes, may and snacks din nakasama. food will also be available. Magbebenta din po yung mga ang church. Yes. On that And all of the Sunday. proceeds, no, sa summer camp din Yes, talaga. all of the proceeds will go to Yes. our summer fund. Yes. Ayan po. And speaking of that, no, mag-ingay na sa summer camp. Grabe, excited na ba kayo? Kahit April pa yan, and February pa lang, we encourage na mag-ipon na, no? Yes. Kasi we want na triplehin or kung ilan man yung sabihin ng Lord na maging attendees dyan, no? Yes. Grabe. Kasi last year was 80 plus, 82 I believe, Yes. umattend last year. Kasama na po doon ang staff. And we're happy to expect Yes, more of na sa course. dadating na summer camp po natin. Ito po, para po Yes. sa kaalaman po ng lahat, ang youth po natin ng ages na to ay 12 to 23. yes, ayan, mga over 23 na dyan, kaway-kaway. Wini-welcome na namin kayo sa YA. And para sa YA, this is ages from 24 to 40. Yan. Pero if hindi naman kayo pumasok dun sa bracket, maybe Yeah. older or earlier, di ba? You can, sabihin sa mga pastors natin, Yes, you can kung ask gusto them. nyong And lalo sumama. na, if the Lord is prompting you to volunteer. Yes, of or kaya course. makapagbigay dito para sa ating funds ng ating summer camp. No? Yes. Actually, ang summer camp natin, it's just February. February 5 pa lang. Pero mabilis lang ang Yes. mangyayari sa dami ng ganap ng ating church. Yes. Ayan, magugulat na lang tayo na summer camp na. Hello, camp director. Ayan, no pressure. Ayan, sige po. That's all the announcements for tonight. And can we just invite each and everyone na tumayo po ngayong gabi? Ayan, whether you're watching online or you're, again, here on site, Yes. tayo po tayo. And can we just give the best clap of praise for our Lord? Let's be expectant of the Lord tonight. Come on. Hallelujah! Come on! If you believe, know that in every situation that we are in every problem that we are faced, Jesus has already won the victory. He has already won the battle. Amen! Come on, church, let's worship! When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear, for I am safe with you. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs
Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Oh, so when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. Oh, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. Oh, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And oh God, the battle belongs to you. Hallelujah. Come on, can we give God the best clap of praise? Hallelujah, Jesus. We continue to worship and praise you, Lord, in this place. And as we continue to do so, can I invite you all to just close your eyes and put away all distractions? And let's just imagine that in a room, it's just you and Jesus. And as we were worshiping, Battle Belongs, I saw a picture of a knight kneeling down, surrendering to his master, who is Jesus. And I was reminded that even warriors bow down to their master. They bow down to the commander. At sino yun? It's Jesus. So let's just worship Him and put Him at the center of our hearts, of our lives. Maybe with this complicated, or it was ever meant to be. Hasn't it always been about the same thing? Lord, bring us back to simple things. You be the center of it all. My heart belongs to you, my Savior, all in all. You're the one I'll hold on to, for the beauty of your name. My soul will live to say
eyes to discern the moment when to serve and when to sit here at your feet. Keep us awake to what's important, just like Mary chose the better thing. For you are the center of it all. My heart belongs to you, my Savior, all in all. You're the one I'll hold on to, for the beauty of your name. My soul will live. You are the center of it all. My heart belongs to you, my Savior, all in all. You're the one I'll hold on to, for the beauty of your name. My soul will live to say, Jesus, I love you. Oh, how I love you. Oh, how I love you. Jesus, I love you. Oh, how I love you. Oh, how I love you. Jesus, I love you. In my whole life, for your glory, my whole world, for you only, everything, for the honor of your name. And if my days tell a story, let it be of you only, everything, for the honor of your name. And my whole life, for your glory, my whole world, for you only, everything, for the honor of your name. And if my days tell a story, let it be of you only, everything, for the honor of your name. And my whole life, for your glory, my whole world, for you only, everything, for the honor of your name. And if my days tell a story, let it be of you only, everything, for the honor of your name. Oh, how I love you. Come on, church, we sing. Oh, how I love you. Jesus, I love you. Oh, how I love you. Oh, how I love you. Jesus, I love you. Oh, how I love you. Oh, how I love you. Jesus, I love you. Oh, how I love you. Oh, how I love you. Jesus, I love you. We love you, Lord. Can we sing that one more time? Pero ngayon, as you say, I love you, as you say, Jesus, I love you, can you sing it? That as if you're sitting at His feet, you're looking at Jesus, and you're telling Him, Lord, I love you. Jesus,
Jesus, I love you. Wala kang kasamang iba. Kayong dalawa lang. Oh, how I love you. Oh, how I love you. Jesus, I love you. Oh, how I love you. Oh, how I love you. Jesus, I love you. Oh, how I love you. How I love you. Oh, how I love you. Jesus, I love you. One more time we sing. Oh, how I love you. Oh, how I love you. Jesus, I love you. You be the center of it all. Lord, my heart belongs to you. You're my Savior, all in all. You're the one I hold on to. For the beauty of your name, my soul will live to say, Jesus, I love you. My soul will live to say, Jesus, I love you. My soul will live to say, Jesus, I love you. Lord God, be the center of our lives. At kung hindi pa siya yung nasa gitna ng buhay mo, kung hindi pa siya yung nasa puso mo, but the Lord is knocking and telling you to let Him come inside your life, your heart. And Lord, I pray that as we sit at your feet, as we bow down to you, may your presence just overflow, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord Jesus, tonight, as we listen to the speakers this evening, may we be sensitive, Lord, to what you want to tell us. Maybe to what you want to correct us. I pray, Panginoon, na kami ay umupo lamang sa paanan mo, Panginoon, as we listen to your word. And may we just enjoy being in your presence. Lord, kung gaano mo kami minahal, hindi man namin maibalik yun ng sobra. But Lord, I pray that may we give our 100% to you only. May we give our best to you only, Jesus. Thank you, Lord, for this evening. And we're looking forward to what you will do pa po ngayong gabing ito. We love you, Lord. We love you, Jesus. We bow down to you, our commander. We bow down to you, our Savior. And this is all we pray in your mighty name. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Amen. Yes, pwede ba palakpakan natin ang ating Panginoon? Grabe. Let Jesus be the center. Grabe. Okay. Ang daming, praise God, no? May mga humahabol pa. Kung kayo on the way pa lang while watching online, go. And as we settle down na, no? Grabe yung worship session natin for tonight. And I just like to share kasi medyo favorite song ko yung center. Dati may contemplation ako if I'm gonna put Jesus first or center. Like, contemplation ko siya. Kasi parang hindi naman siya nagkakalayo, di ba? Pero, naisip ko kasi, kapag you put Jesus first, okay, pagkagising mo,
mag-devotion ka, read ka ng Bible, but then you go on to your day na parang walang nangyari. So sabi ko, I'm gonna make Jesus my center para kahit anong gawin ko, the thing that I'm doing is revolving around Him. So ayun, grabe, thank you Lord sa provision na hindi ko alam na testimony ako for today. Pero grabe kasi the Lord speak right through me kanina. And it's actually about the summer camp, yung i-share ko about sa testimony. Kasi, if di kayo familiar, actually, unti lang yata yung familiar, pero kasi bukas, officially unemployed na po ko, tapos na yung internship ko, waiting na lang for graduation. So, hindi pa hindi ba? May isang taon pa. Pero ayun, like, medyo nakaka-gulat, nakaka-overwhelm ang mga takbo ng buhay kasi kasama na ako sa unemployment rate ng Pilipinas. Ganun. Pero, since like financially, parang, ayun, papalapit na ngayong summer camp, kahit ako dito sa harap, kami yung nag-a-announce na we are encouraging you to save up for the summer camp, no? Pero parang, ako mismo, personally, is parang, Lord, halang, sa summer camp na naman, sana mo kasama ako, ganito, ganyan. And along with that, no, may mga sinasabi, nung nag-prayer and fasting, may sinabi sa akin ng Lord na ilibre ko for summer camp. Sabi ko, Lord, wait lang, wala pa nga akong pambayad sa akin. Lord, paano ba to? Like, ganon. And medyo challenging din yung people na nilagay ng Lord sa heart ko kasi they're not usually papunta pala church in a Christian setting, but they're a believer. So parang alam mo yun, maybe we call it like nagba-backslide or what, pero years ago na siyang ganun. So, doon pa lang, challenge na, and yun nga, I'm contemplating sa Lord na, Lord, ba't mo siya nilalagay sa heart ko? Hindi ko pa alam kung may pangbayad ba ako sa sarili ko, tapos bibigyan mo pa ako ng another person. And also, along with that, wala pa akong work. Like, hindi na ako makakaasa sa allowance na, alam mo yun, hindi na lang ako kakain ng lunch. Hindi na, wala nang ganun kasi tapos nag-intern or waiting na for graduation. So yun yung nagiging contemplation ko kay Lord. And then, nagulat na lang ako during prayer and fasting that the Lord nga is speaking to my heart na, sama mo to sa summer camp pa. Ganun. And nagulat ako kasi random na usap namin, bigla niyang inopen sa akin na, di ba may summer camp kayo sa Holy Week? Tapos parang sinide-eye ko si Lord na, Lord, wait lang, wala pa, Lord. Parang ganon, like siya na yung nag-initiate nun. And doon pa lang sa moment na yon, I was reminded na parang, alam mo yun, si Lord na talaga yung gumagawa ng paraan. Kasi iniisip ko yung financially, iniisip ko kung paano ko siya ipapaalam. Tapos okay na agad yung isang box. Alam mo yun, natik na yung isang box. So isa na lang. So, Lord, ano ba, Lord? Like, sobra ako nag-contemplate. But then, I was reminded na when I was doing our prayer and fasting, kung naka-join kayo, we'll be hearing some testimonies, no? We praise God for that, for the testimonies that are unfolding. Pero right after na nagpe-pray ako, sinabi sa akin ng Lord na, yung Mark 10:24, which is like the pray, believe, receive. So para ipapag-pray mo pa lang, ini-imagine mo na nasagot na, ganon, di ba? So I was like, okay, Lord, sige, ganon. So I was holding on to that verse habang kinukulit ako nung friend ko na yun na, uy, di ba may summer camp kayo sa April, ganon. So I was like, okay, sige Lord, kahit wala pa akong nakikita, it's about walking by faith nga, di ba, not by sight. So kahit tingnan natin yung wallet ko, wala pang summer camp dyan. Pero mag-walk by faith tayo, amen. So, pagka ganun, na-realize ko na while I was reciting that verse all along, parang binalik ako ng Lord dun sa center. Kagaya nga nung kinanta natin kanina na let Him be the center. Parang ang dami naming siniset na gala na plan. Sabi ko nga, mag-hiking kami, mag-Mount Pulag kami. Wow, may pera. Mag-Mount Pulag kami, pupunta kami ng ganyan. But then, nagugulat na lang ako is si Lord yung center, yun yung mga parang may provision pang matuloy. And ayun, I just want to encourage everyone syempre wala pa naman yun nga, walk by faith tayo guys, no? And
parang yung pray, believe, receive, it's like a reminder for us na let's trust in Him, lalo na if what we're doing is we know truly aligned sa kingdom. And what's more na truly aligned sa kingdom than to give tithes, ano. So, for tonight, you can give your tithes and offerings or even pledges. Here on site and online, there will be QR codes or like bank accounts, no? Bank accounts, GCash, ayan, pwede dyan mag-give. And ayun lang, it's such a nice way, no? Kahit sabihin natin may pinoprompt ang Lord sa atin na amount na ibigay sa church, alam mo yun, pero pag titingnan mo talaga yung wallet mo, yung bank account mo, wala pa. Let us pray with that same heart, no, na ganun yung ini-year na amount. So, ayun lang po. Woo! Thank you, Guay! Yan. For tonight, our speakers, yan, hindi na ako mag-i-intro ng ganito kahaba. Meron po tayo makikita ng 3 naggagandahan na mga anak ng Diyos. Yes. Lahat naman tayo dito, no? Pero itong mga to, ay grabe. Ilan sa mga ito ay, wow, Tagalog na Tagalog. Ilan sa mga ito ay hindi pa po natin natutuklasan. Wow! Nag-enjoy masyado. Okay, yan po. Sige po, wag na natin patagalin. Ito na po ang naggagandahan na mga babae po dito sa ating church. First is our very own Sexy Terry. Ayan. Ang ating, ang darling lang lahat. Yan, Tita Dar. And next naman po si Tita Susan. And ang member din po ng ushering team, si Tita Susan. And si Tita Ginaline. Sige po, pwede po pa-help na lang ako patanggalin to. Thank you so much sa mga naglalakasang anak ng Lord. Yan, hallelujah. Dito na lang po ako sa gilid. Grabe, napakagwapo naman ang ating assistant. Oh. Woo! Thank you so much, ha? Good evening po sa inyong lahat. Ay, bakit parang hindi kayo excited? Yeah. Woo! Samahan nyo kami, kinakabahan kami naman. Naka-on na ba mga mic nyo? Hello. Ayun! Ate Susan? How are you? Yan. Pakilala niyo po muna inyo sa mga sarili. Ako po si Ate Gina, taga Tondo. Si Ate Gina Lynn po, makikita niyo po yan sa... Hindi ka nakikita sa camera. Ayan. Okay na po ba ang facing? Positioning. Si Ate Gina Lynn po, pag pumunta kayo ng Sunday, makikita niyo yan dyan sa may pinto. Yan. Kasama po siya din sa mga nasa front desk natin. Kasama po siya ng mga ushering team. Yan, sorry naman. Daan kong dala eh. Ay, ganun ba? Okay, para nakaharap daw po. Maraming salamat sa Shepherd's Echo. Ate Susan. Ganun pala yung exposure dito. Kailangan talaga full face. Okay, Ate Susan. Ako po si Ate Susan, isa pong worker din ng church na ito, na isang helper po sa may Lancaster, Cavite po. I'm from Cavite po pala. Yes, from Cavite po siya. At kasama po siya, both of them, actually kaming tatlo, ay part po ng inyong mga prayer warriors. Woo! Diba? At siguro it's time na manawagan na ako sa mga young people at young adult. Oy, join naman kayo. Samahan nyo kami sa aming prayer intercession. We have Mondays, Wednesdays, Fridays, and every days. Okay? Sige po. At I'm really blessed. Si Ate Gina Lynn po at si Ate Susan ay part po ng aking Follow Me. For those of you na nakaka-relate dun sa sa pakiramdam na may follow me. O, di ba?
At very grateful po ako kasi hindi po matagal ang kanilang pagsagot. Ano lang, mga isang araw. Bago po sila nakapag-decide that finally, no? Dahil yung mga ibang mga cell groups ay umupo na dito as a group, no? I can say I'm so blessed kasi matagal ko pong pinag-pray to. Adult men, shout out sa inyo, no? Sumunod na kayo next time. Kayo naman po yung umupo dito. Yan. It's a challenge. Hindi po halata, pero kinakabahan kami. So let's pray. Let's pray. Father God, we honor and worship you. Lord, we offer you this time. And the only thing that matters today is we hear you. We feel you, Father God, and our hearts, Lord, have that courage, conviction to obey whatever it is your revelation for tonight. We thank you for everybody that is here, Father. For we know, for I know, alam po namin, Panginoon, you have a purpose for tonight. You be all the praise and glory in Jesus' name. Amen. Yan, amen. So, sino po yung nandito last Sunday? Taas ang kamay. Woo! Para po dun sa mga, na-miss out yung Sunday worship service, meron po kaming replays, no? Meron po, makakapanood po kayo sa amin pong YouTube channel. Wow, parang Amerikana. Sa amin pong YouTube channel. Pwede po namin ipasa sa inyo yung link or you can just go dun sa Rock of the Nations para po mapanood yung aming mga worship services. Ang ganda ng ngiti mo. Okay po. So, Art, ano yung title last Sunday? Ayan, alam ko na yung pakiramdam ni Pastor pag nakikita kayong kumakain. Habang kami dito, dal-dal ng dal. Okay, sige po. Sino yung do you remember the title last week? Ano yun? Sige po. Yes. Oh, palakpakan natin si Juwa. Wag daw sabihin. Yung pong aming first honor. Magkukum laude yata ito. Ayan, from defeat to victory. Yan. No? Ano siya, madali siyang tandaan. Kasi unang-una, nararanasan natin yon. Pangalawa, ilang words lang siya. So, punta po tayo sa ating unang question. Ready na kayo? Parang yung, bakit yung PowerPoint namin parang hindi pa ready? Okay, ang una pong question. Pwede na ba? Okay, wala pa daw. Pero yung unang question, when you hear defeat or victory, no? How do you feel? And how can you relate it dun sa inyong life journey? May epekto ba? Meron bang connect yung word na defeat at saka victory? Alright, defeat or victory. Ano daw mafe-feel mo doon, Dana? Tinuro na kita kanina. Dana, maraming tao ha? Dana, maraming tao. Ano po ulit yung question? Life journey? Sige, ano na lang, recent. Ayun, thank you Lord. Ay, hindi, joke lang, di pala. Wrong question. Sige, pinaka-recent, as in kanina-kanina lang siguro. Defeat and victory. Kasi may game kami na futsal. And parang medyo nagiging unfair play siya sa amin. So parang siguro as of now, the first thing that would come into my mind when I hear defeat and victory is yung magiging game namin on Monday. And parang tulad nung sinabi nung kanta kanina, faith journey pala ate, hindi life journey, sorry po. Pero anyway, going back. Siguro yun, battle belongs, yun na lang po. Wow. Gusto mo ba kumanta? Sige, Guay, baka meron ka na dyan. Sige, ako daw muna. Tinuro ako nung tituturo ko na Kaya mo yan. reverse card siya. Kaya mo yan. De, pero sa akin, ang pumasok na verse sa utak ko is yung the old has gone, the new has come. So like, yun.
Ayun yun. Yun. Namatay siya, ganon. Grabe, Okay. intinding-intindi. Yun. Yun. Ayun. Sige, baka meron pa, Oh, volunteer. meron na yata siyang sagot. Okay, sige, go. Volonturo po ito eh. Okay lang yan. How do victory or defeat relate to your faith journey? Ngayon po ba? Or dati? Before? Any part of your life, faith journey nga eh. Di ba? Ano gusto mong i-share? Siguro yung isa sa mga very precious sa akin before. May isang special someone po sa akin and parang akala ko hanggang dulo kami parang gano'n, like magkasama, parang hala, ay. Pero ayun, Tissue. sabi ng Lord, hindi daw. Akala ko, sabi ko, pinag-pray ko, ganyan. Pero so, ayun, how did it affect parang yung defeat na yun, sobrang nahirapan ako at first. As in, parang question ko na yung sarili ko. I question everything. Pero, bumabalik pa rin ako sa, ano ba yung reason bakit ito binibigyan ng Lord? Ano yung reason bakit may breaking? And that elevate my, yung growth din ng faith ko. Ayun po. Wow, growth pala. Meron pa ba? Period. Oo, parang wala nang gustong Hindi, Wala sumagot. na. Hindi pumapalakpak doon. Baka meron pang dyan, mas le-level up. Yung hindi lang, wow. Wow. Sige po. Sige ba, back to you Okay. po. Parang ang hirap ba ng question? Sino ba, Si sino? Gwen daw, volonturo. Gwen, ikaw daw, Gwen, ikaw daw. The one with the Actually, bago ako lumapit, nakaganon na siya. Ano ba ibig sabihin nun, X? Parang ready to fight, ganon. Okay. Kami-amia pala yun. Ito na daw yung defeat moment niya. So, how do victory or defeat relate to your faith journey? How did it affect you? So, basically, kapag nagkakaroon tayo ng victory sa life, parang we are very happy and ini-enjoy natin yung moment, ang feeling na panalo kami, ganito, ganyan. When it comes naman kapag we are defeated, syempre, malulungkot tayo. Parang all our efforts, parang nasayang kasi pinaghirapan natin yun, ganun. Pero in having that victory and defeat sa buhay mo in faith journey, parang nagkakaroon siya ng somehow balance lang. When you gain victory, it glorifies the Lord pa din still. Amen. And when you are defeated, still glory to the Lord pa din. Amen. Yan. Totoo po yun, ano? Pwede po bang sumagot ako? Sumagot naman. Go! Ito na, nag-volunteer na ako. Hindi kasi naalala ko lang yung sabi niya. Kasi di ba tayo, pag defeated tayo, meron akong laging sinasabi, all of that for nothing? Yung ganyan. Kasi di ba lahat yung para lang sa wala. Ganyan. Right. Pero sa victory, all of that for something. Wow, amen. Ayun lang. And syempre, how did it affect you? Syempre, ups and downs in life yan. But the Lord is with you through that roller coaster life. Yes, Amen. amen. Yan. Thank you, no? Thank you sa mga, powerful na sagot. Kasi mamaya may question pa. Hindi, actually, dalawa lang yan. Ayoko kayong mahirapan. Ay, hindi. Kami pala yung nahirapan gumawa ng question. Para dun sa dalawang kinakabahan. Pakinggan po natin yung sagot nila dito. Pinaghandaan po namin ito ng todo-todo at bonggang-bongga. Sino mauna? Taas ang kamay? Ate Hindi Susan. sinabing magturo. Ate Susan? Sinabi taas ang Go! kamay. Yeah. Yeah. Yung experience ko kasi from defeat to victory. Kasi before, meron kaming negosyo na siguro matagal ko rin niran siya. And parang, di ba, katulad natin, nagkakaroon tayo ng relationship na na-attach tayo dun sa ating ginagawa or sa tao na matagal na nating kasama, siguro. Siguro. Tapos, anong pakiramdam natin na bigla itong nawala? Like my business, kasi nagkaroon ako ng karamdaman and I was forced to stop my small business lang naman. Pero ang mahirap kasi doon, naging defeat sa akin yung naging attached ako. Kumbaga, nalungkot ako na nawala yung pinaglilibangan ko, pinagkakakitaan ko. And I know that the Lord is just teaching me na huwag kang malungkot kasi the Lord knows how to replace that
yung nawala sa'yo. Amen. At kung halimbawa naman sa relationship, kung nawalan ka man ng girlfriend o boyfriend, the Lord will replace it the best. The best na ibibigay sa'yo. Diba? Amen. Na hindi ka na paluluhain or hindi ka na paiiyakin, kundi paliligayahin ka at magiging whole ang iyong. Ayan, Amen. okay. So ano, no? Hindi halatang nanginginig. Hindi naman. Okay. Si Ate Susan po ay merong kwek-kwek, ano yun? Siomay at fishball business. Ayan, o di ba? So ano, ito po ay precious para sa kanya. And nung nakita niya, nung nawala po yun yung sinasabi niya kanina, she felt defeated. Yeah, medyo nalungkot siya. Pero nung nawala po yun, napunta po siya sa ministry. Yun nga, yun pala ang reason. Yan, napunta po siya sa ministry, which is the plan of the Lord for her. No? Kung ano man yung nangyari in between, no, nakikita niya na it's really part of God's plan. Amen. Unti-unti na ina-unfold ng Lord kung ano yung plano niya talaga sa atin, ganun. Amen. Kung ano yung gusto niyang pagawa sa atin. Amen. Alam niyo ba, natutuwa ako dito kahapon nagko-coaching po kami sa Lancaster. Ang tanong niya po, hindi pa ba late para sa amin? Di ba, no? Kasi 61 na po. the Lord is really working dun sa buhay, even, ako at any age. No? Kasi ang nanay po ni Jesus, hanggang mamatay siya, nagmi-ministry po siya. It's a challenge. So, hindi natin alam kung ano yung age na yun. Amen. Siyempre si Ate Gina Lynn, sasagot yan. Parang gusto. Ate Gina Lynn, kaya mo yan. Yes! Woo! Ano yung naramdaman mo sa salitang defeat? Ako, nagkaroon ng disappointment kasi bilang magulang, Tissue? bilang magulang, may nais akong mangyari. May nais akong mangyari. Mangyari. Ano? Bilang magulang, may nais akong mangyari. Amen. Tapos yung gusto kong mangyari, hindi siya nagkaroon, parang hindi siya nagtagumpay. Okay. Nalungkot ako kasi bilang magulang, alam nyo na may pangarap kami sa mga anak natin. Wow. Pero tinuruan ako ng Diyos na tanggapin ko yun dahil alam ko may maganda siyang plano. Amen. Kaya yung dating lungkot ko, napalitan niyo ng galak dahil may pangako ang Lord na may gagawin siyang mas maganda para sa nais kong mangyari sa anak ko. Amen. Amen. Totoo po yun, Yung pong defeat, pagka tinignan natin, ang bigat na word. No? Kasi ang ibig sabihin po ng defeat sa Tagalog ay kabiguan. Oh, ibig sabihin, loser. yung mga bully, loser. No? Pero pagka tiningnan po natin yung kabiguan sa context po ng atin pong faith journey, isang bagay po yun totoo. That in our defeat, God is our victory. Amen po, no? Kasi yung pong victory sa Tagalog ay tagumpay. Tama ba? Nag-match ba ako? Tagumpay, no? Ibig sabihin, not all defeats are meant to be defeats. Amen. Kasi ako po, sa nakwento ko na before, no, yung pong hindi ko pagkakaroon ng bachelor's degree para po sa akin is a defeat. Wow, talagang may tissue. Mukhang kami iiyak ngayon, hindi kayo, Okay. Na, nakita ko po na yung hindi ko pagkakaroon ng bachelor's degree is a defeat for me. Kasi, syempre, kasi bakit may mga reunion, no? Pag nakikita ko yung pag nag-reunion mo, no, ang mga kaklase ko may doktor, may engineer, may police, no? Most of them, palibasa, we are in A section before. Tapos, pagka tinanong nila, ikaw, kamusta ka? Worker po sa church. Di ba, Tapos nung last na reunion namin, lumapit sa akin yung isang
ambassador. Nakaklase ko. Ambassador siya ng Pilipinas. Nilapitan niya ako. Sabi niya, alam mo, darling, natutuwa ako sa'yo. Kasi napaka-rewarding kung saan ka nandun right now. Sabi ko, Lord, anong isasagot ko? Overwhelmed ako doon sa sinabi niya na napaka-rewarding. Tapos sunod yung sinabi, alam mo kasi ako, I met different people. No? I went to different places. Kasi nagta-travel po siya eh, ambassador. Pero hindi ko maramdaman that I am fulfilled with my life. Oh, grabe, Lord. So, sabi ko, Lord, hindi ko nasaan to. Kasi nandun ako lagi sa sulok. Ayoko makipagkwentuhan. Ayoko actually mag-ano. Kaya sagot ko sa kanya, alam mo, hindi ko rin inakala, but it's only God's plan na nakikita ko that will really work and really made me have this rewarding life. Kasi pagka tiningnan mo yung life ko, wala, hindi siya rewarding. Grabe, no? Nagulat din po ako doon. Pero, yun yung nakita ko na na from defeat, di ba, to victory. And it was not me. It was not me. Hindi po ako yun. And sooner, mapapagtagumpayan na natin yung bachelor's degree. No? Praying for next year. Yan. Kahit hindi na ako mag-cum laude, mag-bachelor's degree lang. Okay. So, sino dito yung nag-join ng prayer and fasting? Last week. Yan. Amen, no? Kasi yung susunod na question relates to the prayer and fasting. Kasi yung atin pong worship service last Sunday is the last day. No? Yun po yung end ng ating prayer and fasting. Kaya ang question, para dun sa mga sorry po dun sa nagpa-flash. Ito po yung question number 1. Para po dun sa nag-join. Yan. Ano po yung naging impact ng prayer and fasting sa inyo? No? And ano po yung opportunity na open? Yan. Mamaya po, makita natin kung bakit ganun yung question. Sige po. Sino dito yung nag-prayer and fasting? Pataas ang kamay? Wala na nagtaas ng kamay. Wala na, kumakain na. So, can I have 2 answers, please? No? Pwede ba? Yes, pwede, tita. Yeah. Siyempre. Parang ang daming nangyari ng prayer and fasting, no? Oo. Dito mo... Nag-share na si Guay kanina. Yes. Opo, yes. Hindi na ako magsasabi ng sagot ko. Yes. Opo. Dito naman tayo sa gitnang table. Kaya nga, diba? Habang umuya, bayaan yung umuya habang nagsasalita. Ayun, may isa pang hindi gumunguya. Ayun. Ano daw yung naging impact ng prayer and fasting? Tapos, Tas ano yun. daw yung opportunity? Opportunity. Ayan, na inopen ng God it Panginoon sa amin. Shout out sa Team Mandaluyong. Woo! Yan! Yes. Shout out daw, Mandaluyong team. Siguro, Manood daw kayo rewatch. Ang naisip ko agad sa impact is mas yung mas conscious dun sa presence ng Lord na alam mo na Amen. kasi meron kang time na sinet to pray. Yun. So parang mas mas naging sa presence ng Lord. Wag daw kunin yung ulam. Kahit after nung week na yon. So yun. And siguro opportunity na to grow pa din sa Lord in terms of yung prayer life. Na laging available makipag-usap sa Panginoon kahit anong panahon. Kahit prayer and fasting man or hindi. Yes. Yun. Diba? Amen. Thank you doon, no? Kasi Amen. may Mandaluyong team na. Tama ba? Yes. Yes. Nag-open na. Let's go. May kasama pala siya. Yes, I Mandaluyong believe team daw po. pinapasa na talaga yun ni Kuya Junie. Yeah. Pag ganun niya, sabi niya, uy, si Kuya Alfred. Let's go. Let's What go, impact Team did Mandaluyong! prayer and fasting have on you? Siguro po sa akin yung prayer and fasting ko po na nangyari. Sobrang grateful po ako dun sa opportunity na yun. Kasi marami po akong naging open po dun about kay God. Kasi usually po talaga hindi ako nag-open up na tao. Pero when it comes kay God dun po sa prayer and fasting po nun, natuto po ako mag-open. Yes. Wow. Diba? Amen. Amen. Ano yung
opportunity to trust people, Yes, no? To be oo. accountable with you. Amen. Diba? So, ang ganda ng opportunity na yun, Alfred. Pasagutin to linggo-linggo, ha? Ayan, baka meron pang gusto? Meron ba? Wala na? Taas ang kamay? Sumusubo na po sila Oo, lahat. sumusubo. Tina. Okay, sige. Dahil ayaw niya, wala tayong magagawa. Sasagot na kayo. O, unahin mo na lang si Ate Gina rin. Para pantay. Ang sa akin, ang naging opportunity sa akin, na-realize ko na mas maganda talaga pag meron kang prayer room. Kasi mas nakakapag-focus ka. Kasi nung pag nasa bahay, ang daming distraction. Tapos nung bago mag-umpisa yung prayer and fasting na yan, sobra akong stress. Prayer and fasting na yan. Natin. Okay, go. Yung prayer and fasting, masyado akong stress nung time na yon dahil nagpapaayos pa kami ng bahay. Worried ako kung yung hawak kong money, enough bang matatapos yung bahay namin. Kumbaga talagang yung tuliro. Pero natutuwa ako dun sa mga message ng Lord dahil puro pangako. Talagang ina-assure niya na sa Kanya lang talaga magtiwala. Dahil alam ko, si Lord talaga yung nagpo-provide. Grabe, talagang hindi ko man maisa-isa, pero grabe ang pagkilos ng Panginoon na nasabi ko nga na hindi man ako naging masyadong yung atat sa Kanya. Kasi dahil ang tawag nga nila sa akin, Dora. Kasi masyado akong workaholic. Ang pagising ko pa lang sa maga, bilang nanay, para na akong turumpo. Pahinga ko lang tulog. Kaya doon ko nakita na talagang iba talaga pag magkaroon ka ng isang prayer room na masasabi mo na talagang kailangan mong pumunta doon. Kailangan mong makipag-usap sa Lord dahil kung paano ipinakita ng Lord yung katapatan niya ngayon nangyari sa buhay namin, talagang kailangan din, ibigay ko rin yung nararapat sa Kanya. Kaya napakalaki ng nagawa sa akin ng prayer and fasting kasi ipinamulat niya sa akin yung kahalagahan na pagbibigay ng oras sa Kanya. Although na siya yung nagpo-provide, kailangan ibigay ko rin sa Kanya yung mga dapat kong gawin. Amen. Saka dahil sobrang stress, sa dami din ng nangyari, nawala ako sa focus sa mga sa mga ministry ko, hindi ako nakaka-attend. Pero nagpapasalamat ako sa Lord dahil unti-unti naibabalik ko na. Amen. Yes. Hindi niya alam na siya yung unang tinanong ni Cara sa akin kung pwede. Pwede daw ba? Yeah. Opo. Kasi the Lord is in the business really na pagka nawala ka sa focus, hindi siya papayag. Babalik at babalik ka. Amen. No? Si Susan. Sa akin naman po, personally, yung naging impact sa akin ng prayer and fasting na mismo ako natuto or na-correct. Kasi hindi ibig sabihin na Kristiyano ka na or kaya mo nang mag-share ng word sa iba, perfect ka na. Ako mismo nakita ko yung sarili ko na kinakailangan talaga na mag-lean ka or mag-depend ka sa Lord. At naging salaan ko yung 6 na lesson na yon na kinakailangan talaga na daanan mo yon. Sabi nga di ba, from darkness to light. Paki-flash po yung Paki-flash lesson. po, hindi ko masyadong sa ulo. Hindi niya daw masyadong sa ulo. Yan. Sabi nga ganun dito, from darkness to light daw, from bondage to freedom, from broken to whole, from natural to spiritual, from scarcity to plenty, from sickness to healing. Yan. Actually, lahat po yan ay nag-bill po sa akin. Kasi, lalong-lalo na yung yung sickness. Kasi meron po akong karamdaman. Pero, ang sinabi ng Lord, have faith in me. Like yung kay Elisha, di ba? Brinake niya yung law ng mundong ito. Napalutang niya yung axe head, di ba? Sabi ko, Lord, kung yon ay nag-break ng law, kaya mo rin nagawin yon sa akin. Kaya. So, I challenge you na natin sa Lord na hingi natin sa Lord yung miracle niya talaga at maniwala po tayo na ang Diyos po ay gagawa sa ating buhay. Amen.
Salamat po. Amen. Alam niyo po si Ate we're praying for somebody na dumantay sa Alpha. So, meron siyang pinagpe-pray for Alpha. Tapos, syempre, meron tayong mga pagkakataon na no muna, pas muna daw. So, we keep on praying. Pero this prayer and fasting, no, we're really grateful kasi na-minister yung pinagpe-pray namin for Alpha. And we're really praying na magtuloy-tuloy. So, pray with us. Sige po, sabihin ko. Ito pa po yung victory. Ay, tama ba? Opportunity na. Opportunity po. Parang Yan. nagkalito Ito na yung nito. opportunity na inopen This ng is my Lord sa kanya. opportunity kasi nahatak ko po. Nahatak? Nakapag-open po kami ng group doon sa Imus. Which is, sabihin na natin na may mga difficulties po ang Difficulties talaga ba? ang mga difficulties po ang kanilang mga karakter. Okay. Pero doon ko nakita how the Lord moves. Amen. Talaga na ang tawag ko nga po doon wall of Jericho. Yan. So pinabagsak ng Lord yung wall of Jericho. Oo, yung mga puso na medyo mahirap tumanggap or mahirap parating tumatanggi, tanggi ng tanggi, ganun. Pero the Lord, yung time na yun, nakita ko talaga na how the Lord moves. Yan. And na-complete nila yung buong, actually, magkakaroon pa po kami ng balikan this week. Magbabalikan ba Tuloy po na? namin, amen. Oo. And ako rin po, mahilig din po kasi kung tumanggi, sabi ko, kasi yung isip ko is negative. Pero the Lord talaga, the Lord is really working, hindi ikaw. Amen. It is the Lord who is working. Hindi mo kakayanan, hindi mo galing, hindi mo kalakasan. It is the Lord who will going to work. Siya yung gagawa talaga. Amen. Na hindi natin pwedeng tawaran yung mga bagay na yun. Kasi ang Okay. Diyos talaga ang Amen po. Okay, let's pray. Closing prayer na po. Apo? Ayan. Ano po, si Ate Susan po ay very grateful kasi sabi sa kanya nung kasama niya sa prayer group, hindi mo to binanggit Kinuwento niya po sa amin, bakit ba tuwing magkikita tayo, pinapaiyak mo ako? sabi po kasi the Lord is really moving dun sa kanila pong prayer group. Okay, so nakita po natin yung defeat and victory dito pa lang sa 6 lessons ng atin pong prayer and fasting. Pero nung Sunday, medyo mabigat-bigat. Tama ba? Sino dito hindi nabigatan? Ako naka-earpods ako kasi may hinihintay po akong deliver. Pero yung mga words ni Pastor, lalo na dun sa ating verse. Natandaan niyo kung ano yung verse? It's from Colossians chapter 3, verses 5 to 8. Para po ma-dissect natin to ng tama. Ayan. Hindi po namin papakita sa inyo yung buong verse. 1, 2, at 1 po. Okay? Let's flash po yung una pong verse, which is verse 5, At dahil, nababasa nyo ba? Nababasa nyo? Okay, dahil hindi gaanong masakit yung English version. Nag-decide kami na kunin ang Pinoy version. Can you read with us? Okay lang ba? Okay, 1, 2, 3, go! Amen. Amen. Sino dito hindi nasaktan? Sino dito ang habang binabasa mo, may nare-remind sa'yo? May naaalala ko, teka, malalaswa. Alam mo ba yun? Ano ba yung salita? Makasalanang nature, mahalay. Amen, no? Sabi ko, Lord, bakit ba tuwing ako magsasalita may mga ganitong verse?
Bakit ba tuwing nasa akin ang microphone, parang parati mong pinapaalala sa akin na it's really that way. Before, di ba? Before, no? Nakita ko po dito yung principle ng Panginoon na it takes a radical obedience when you face the Word of God. Ano pong ibig sabihin ng radical? Naaano ko no? Na minsan kasi when we hear or when we read the Word of God, no? Sino dito yung ting nagbabasa ka, patas ganyan yung binabasa mo, naku po, ay, parang ako to. Di ba, no? May ganon. Pero I realized that the Word of God is really a two-edged sword. That when you read it, no, ang gusto niyang gawin is to really pierce you. Pierce your heart, pierce your spirit. Tama ba? No? Gusto niya talagang masaktan ka for you to realize that that is not your destiny. Hindi ikaw yun Hindi ako to. Oy, hindi ko alam kung kayo may malaswading kayong experience sa life nyo. Kasi ako madami. Bawal lang ikwento. Kasi sobrang laswa. Naka-live tayo. Ay, hindi. Recorded pala tayo. Ay, bago ko makalimutan. Shout out po sa Lancaster Group. Yan. Sabi nila manonood sila. Patawarin niyo po kami. Wala kaming internet. Pero rewatch po, manonood kayo. Alam niyo yun? That pagka binabasa niyo yung mga ganito, you are reminded that you were that person before. Kaya pala nandyan yung death. No? Alam niyo po yung patay? Sino dito nakakita ng patay? Oo, parang may emergency nga kayo. Di ba, no? Ano pong itsura ng patay? Ang patay ba gumagalaw? Depende. O hindi, totoo. Ang patay ba pumapatay? Mga kuya, ang patay gagalaw? Hindi. Umiiling siya. Ang patay ba may kaya pang sabihin? Wala na. Ang patay ba may pakinabang pa? Ang patay ba may epekto pa sa inyo? Wala na, di ba? Kaya pala yun, yung gusto ng Panginoon, the word death, no? Illustrates your before life, before identity, na dapat daw ganun yung mangyari. It should die. Galit no? Sabi mo sa katabi mo, mamatay na siya. Okay, di ba? Mamatay na siya. It really has to die. Bakit? Makikita niyo yan sa susunod na verse. Kung bakit kailangan na siyang mamatay. So I saw myself, I'm very grateful, no? Na nakita ko yung sarili ko with these things. I used to have, no? An illicit relationship with men, with women. No, kahit sino yan. No, kasi I didn't know. Marami kasing gumagawa. Tama ba? Maraming gumagawa, especially dun sa crowd kung saan nandun ako. Marami siyang gumagawa. Pero paki-flash po yung susunod, no? Nakita natin that in this verse, it is necessary that sin be put to death. No? Ang sin po should not be tolerated. Kasi once you tolerate anything, it will rule your life. No? Ako po hirap na hirap akong umalis sa kasalanan nun. Hindi ko alam kayo. Kasi I tolerate it. Okay lang yan. Marami pang araw para humingi ng kapatawaran. Especially when I see other people. Sila din naman They also do it, no? Pangalawa, no? Marami akong excuse. Hindi ko naman kaya Kaya mo? No? Mahina ako. Tsaka bait-bait ko, mapagbigay ako. Andun yung joy, andun yung saya No? Tapos, hindi naman alam ng nanay ko tsaka tatay ko. No? Not every people knows what I'm doing. Pero yun ang pinakadelikado sa lahat. Those sin should be put to death. Amen, no? Tapos na-realize ko, I only surrendered to God
nung naintindihan ko gaano kaseryoso yung kasalanan. Sin is very serious. Don't play around with it. Never. Never play around with sin. Kasi ang lahat po ng sin may consequence. Na? At ang consequence po nun, sabi sa Bible ay, kamatayan. We are just blessed that Jesus Christ is our Lord and Savior. Yun lang yun lang talaga yung blessing sa atin. No? Pero makita natin dito na pinapakitang yung faith natin, once you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, yun lang talaga yung magdadala sa'yo sa obedience. No? At ang unang-unang susundin mo, kilalanin mo makasalanan ka. And you need a Savior. Kasi these things na sinabi, no, lahat ng bagay na yun, mahirap yung alisan. Alam niyo po, I was addicted to pornography since I was 13 years old. And I got born again 23 years old. Imagine that span. No? Na kahit po na born again na ako, may mga bagay na umuulit sa isip ko. Ginugusto ng katawan ko. At hinahanap ng pagkatao ko before. Because it's not gonna be a way ng instant. It's not gonna be a way in an instant. Meron po siyang process. At yung process na yun, I'm not gonna say it's gonna be easy. I'm not gonna say it's gonna be hard. Kasi hard na hard siya. Mahirap na mahirap siya. But your obedience, no, will really bring you closer to God. Yun talaga yung mag-upgrade ng ating faith. No? And one thing that is hardest talaga is idolatry. No? Nakita natin dito na may warning siya sa idolatry. So kung akala nyo po, katulad ng sinabi ni Pastor, yung mga contractor, ganon. Kung akala nyo, ang ina-idol lang ay pera, no? Even your dreams becomes your idol. Even your desires become your idol. Anything that you focus, na nakikita nyo, andito yung joy ko, nandito yung success ko, eto yung magpapasaya sa atin. Oy, wait, no? Be careful. Baka hindi si Lord ang focus nyo. Baka yun yung idol nyo. Kaya pala, no? Naghahanap kayo ng victory, hindi nyo maranasan. Because ang focus nyo is not Jesus or not the will of God. No? Baka andun sa pangarap mo, sa gusto mo, no? Sa gusto mo ma-achieve. So in this verse, no, makikita natin yung mga masasakit na salita. Could we go back? No? Could we go back? Pasensya na po. Ayan. Could we go back? Gusto ko lang na makita nyo that all these things are easy to do. But it's hard to get away with it. Especially yung bunga po nun. Amen? So ako, I will never say that I am already a perfect Christian. Hindi. May ligwak, may sablay, araw-araw. But every time, I know obedience is only the key to go back to Jesus. No? Magdi-decide ka talaga to put to death. Kahit araw-araw mong patayin yan, basta patayin mo. No? Kahit minuminuto, patayin mo yan. Basta patayin mo. You know why? When it comes back, it's 7 times harder. Sabi, di ba? Pagka daw yung spirit in your heart goes away, no? Dahil meron ng iba, dapat. No? Pero pag yan, tiningnan niya ulit, tas binalikan niya, uy, wala na siya. Ang gagawin niya, kukuha pa siya ng 7. More evil, more bad. Mas lalaswa ka. Di ba? Mas lalaswa, mas hahalay, mas magiging masama ka, mas magiging sakim ka, no? Yung mga bagay na dati idol lang sa'yo, hindi magiging buhay mo na yan. It will be 7 times deadlier before. Kaya kailangan po natin silang patayin every day. Kung kailangan minuminuto, patayin natin. Because if you will not kill that, it will kill you. Di ba? Para hindi masyado masakit.
Ulitin ko po, because if you're not gonna kill it, it will surely kill you. Amen po? Ayan. So, I'm praying hindi kayo nasasaktan. No? Kasi may kasunod. Okay. Yung susunod po na verse. Susunod po na verse. It's verse 6 and 7. Okay. Sino ba ang ano? Ako po yan. Maraming salamat po dun sa reminder. Salamat dun sa verse 5 na binasa ni Miss Darling at ipinaliwanag sa bawat isa sa atin na napakahirap na ilang beses or 7 times na magiging doble-doble pa yung mahihirapan tayo kung patuloy tayo dun sa mga gawaing masama. We are blessed kasi narinig natin yun na it's a warning to us na wag na nating gawin yung mga salitang sinabi sa atin nung una na magiging part na tayo ay magiging mas malaswa or madumi yung buhay natin. Napakabuti ng Lord kasi binigyan niya tayo ng ganong warning. At kung hindi daw tayo susunod, sabi niya rito. Anong sabi niya? Basahin nga natin sa mga taong, pakibasa po. Ano po yung sinabi niya? Ulitin natin. Sa mga taong ayaw. Clear po yun, ano? Lahat po tayo ay hindi excuse para sundin po yung warning ng Panginoon. At napakabuti ng Diyos na dati, ganun yung ginagawa natin. Salamat na lang at binigyan tayo ng second chance ng Panginoon. A second chance na ang Lord parati tayong pinapatawad, parati tayong tinatanggap, even in our weaknesses, di ba? Basta maging transparent tayo sa Panginoon and God is ready. Sabi nga nila pastor, sabing ganun, ang Lord ay parating nagbabantay na tayo lamang ang lalapit. Tayo lang naman yung lumalayo sa Panginoon at gumagawa ng mga kamalian. Pero He's always ready to forgive us. At nawa maranasan natin yung pagpapala ng Panginoon na bigyan tayo ng kalakasan na umiwas sa mga bagay na hindi ayon sa Kanya. Yan lamang po. Amen. Flash po yung susunod na slide for this, no? Makita po natin that dun sa sinasabi po ni Ate Susan, no, na ang sin po, wag po tayong magpaloko, may consequence po yan. Hindi po kayo makakalusot. Totoo po yan, no? Wag po tayong magpa-deceive that because everybody's doing it, it's okay. No? Sa lahat po ng gumagawa, if you see sin, just a minimal thing, it's part of your life. No? I-ready niyo po yung sarili niyo. Kasi there will be consequences ng atin po. Whatever you do good things, you obey God, di ba? Doon sa kanyang instruction, there will be consequences. You will reap what you sow. Alam naman po natin yon. Tama po ba? At hindi ko alam paano nangyayaring nag-graft sila ngayon. Pero sa fruits lang po yun, na maaaring ang puno ay merong iba o ibang kasamang bunga. Pero pagdating po sa obedience and disobedience, hindi po nag-a-apply ang grafting. Whatever you sow, you will reap. Tama po? Na kung ano po yung nakikita natin, kung ano po yung kasalanan o kabutihan, that will be yun po yung mag-a-affect sa atin pong buhay. And the Bible says, up to 4th generation. Up to 4th generation. Nakita natin dito sa verse na to, na sabi nga ni Miss Sue. Miss Sue. Yan. Yung pong ating identity, ang mahalaga sa Panginoon. Yung pong word na dati, napaka-importante po nun, ha? Dati. Thankful ako na nandun yung dati. Kasi, it reminded me na dati, yun ako. But because of God, no? Yung identity po ay binago na. And that identity and that transformation, hindi po natin kayang gawin yun on our own. No? Kasi yun po yung tinatawag na victory sa atin ng Panginoon. That when our life transforms, ano yun, TI?
transformational indicator. Sa mga nagtitinet po dyan. Ayan, magkakaroon po ng transformational indicator. Ibig sabihin po may makikitang pagbabago sa atin pong buhay. Once you kill those things, no, hindi na kayo magiging, and it takes really obedience dun sa atin pong life, no? And that transformation na magbabago po sa atin, that's the victory from the defeat. Na kahit ikaw yun noon, no? Sabi sino nagsabi kanina? Yung bago ka na daw. But that when you meet Jesus, you are a new creation. Amen po, no? And it only comes by grace. Tandaan po natin, it only comes by grace. And we're very blessed kasi we have a gracious God. We have a gracious God. Amen po? Sige, medyo hindi masakit yata sa kanila. Nakangiti sila na wala akong iiwanan na masakit na sila. Pero imagine a person in a dark room. O kaya ikaw yun. Kanina nagpapikit si Julia, no? At sabi niya, imagine mo, it's just you and the Lord. Pero ngayon, makita mo yung sarili mo that you are in an abandoned house, filled with broken. Lahat ng nandun, sira, walang pakinabang, no? But then, pagpikit, sabi mo, Lord, ayoko na dito. Di ba? Tapos pagpikit mo, pinagbigyan ka ng Lord. Na pagdilat mo, bago ang bahay, may ilaw, may furniture, di ba? May gadgets, and lahat doon ay bago and working. Pero wala kang ginawa. Ang sinabi mo lang, Lord, ayoko na dito. And that surrender was honored by God. Sabi mo, Lord, ayoko na dito. It's only God's hand na aalisin ka doon. Yes, may consequence yung mga kasalanan mo before. Hindi natin maalis yun. But, God will go through with you. Kasama mo po ang Panginoon. And that old house, your past life, it's gone. And that new life is your new identity with Christ. No? Kasama mo na ang Panginoon. Gusto mo ba yan? Sige, pakinggan natin si Ate Gina Lynn. Para mo sa susunod. Ayan, para mo sa susunod. Ayan, ako, so, na po, yung oras namin ay konti na lang. Wrap up na daw. Pagdating po na, tapos po nung verse 3, wrap up na po kami. Ayan, ay verse 8 pala, verse 8. Pa-flash mo ng verse 8. Kala ko, hurry up, wrap up pala. Ate Gina Lynn, abo. Sorry. Sabi sa Colosas 3:8, pero ngayon, tanggalin ninyo ang lahat ng galit, matinding sama ng loob at masamang pag-iisip. Dapat walang pang-iinsulto o malaswang salita na lumalabas sa bibig nyo. Sabi dito, tanggalin daw yung lahat ng galit. Kasi dumanas ako sa point na dahil sa mga nadanasan ko nung bata ako, punong-puno ako ng galit kasi bakit, ang question ko noon, bakit puro ako? Dahil pag bunso ka kasi, mas utusan ka. Paborito. Kumbaga, dito ka pumunta, tagapag-alaga ka ng mga pamangkin. Yung mga ganon, ang daming pinagagawa sa'yo. Tapos may time pa na nasasaktan ako. Kasi nga... May nagre-react mo dito? Sige. Kasi dumanas ako na hindi ako pwedeng pumasok sa school na hindi muna ako naglalaban ng lampi ng pamangkin ko. Grabe yun. Yung, kumbaga, kailangan bago ako makapasok ng school, maglaba muna ako. Tapos pag may mga event sa school, hindi pwede akong basta aaten. Gumawa ako ng time na umaten ako, hindi ako nagpaalam. Bigla akong pinuntahan ng ate ko, kinaladkad ako pa uwi. Talagang sobrang sama ng loob ko noon kasi yung karapatan ko bilang estudyante, kabataan, hindi ko magawa. Kaya grabe yung galit ko noon. Talagang may point na ginagawa ko yung pinagagawa nila sa akin, pero punong-puno ako ng galit. Pero dumating yung panahon na nakakilala ako sa Panginoon. Doon ko na-realize na ang galit pala, kapag laging nanatili sa puso mo, hindi ka makapag-isip ng maayos. Hindi ka makapag-desisyon ng maayos.
wala kang makitang maganda, puro pangit. Pero nakakatuwa ang Panginoon dahil hindi niya ako hinayaan na manatili sa ganong sitwasyon. Unti-unti niya akong binago. Kahit yung mga taong nagkasala sa akin na hindi humingi ng patawad sa akin, ako mismo yung nagpatawad. Kaya naramdaman ko, nung nagpatawad ako, iba yung naging aura ng buhay ko. Sa bawat ginagawa ko, masaya na ako. Kasi alam ko, may plano ang Diyos. Kaya natutuwa ako dahil kita ko naman kung paano ako binibless ng Panginoon nung natuto ako magpatawad sa Kanya. Amen. Yan. Amen po, no? Pa-flash po yung susunod na slide. Na nakita po natin din sa kwento ni Ate Gina Lynn na yung separation from sin, nung na-realize niya na kasalanan, akala niya kasi hindi. Kasi daw lahat ng tao galit. Amen. Sino dito hindi galit? Okay. So, akala niya it was just an ordinary thing. Pero nung pinarealize sa kanya ng Panginoon, it's only in growing in the Lord na marirealize natin yung mga bagay. Amen, no? Kaya nakakatuwa yung kwento niya. Nung nakita niya na ang galit pala is a sin, no? Nag-decide siya na, okay, Lord, kailangan ko talagang mabago. Yung transformation niya by obedience, na kahit na hindi na humingi ng tawad. Di ba? Sino dito naghihintay munang mag-sorry, papatawarin? Di ba? Minsan, hindi mo siya, sorry, ba't papatawarin? Di ba? Hayaan mo siya. Hayaan mo siya mahirapan, pero ikaw ang hirap na hirap. Maririnig mo pala yung pangalan, kumukulo na yung dugo. Di ba? Nakita niya yung obedience is really, is an evidence of faith. At ang maganda doon, dahil nakita po ng mga tao yung pagbabago kay Ate Gina Lynn, no? Meron talaga siyang community impact. Meron talagang impact sa ibang tao when God changes us. And we say yes to that change. Amen. So to wrap it up, punta po tayo dun sa 5 binigay na application ni Pastor. Okay, punta po tayo sa unang application. Ang sabi po doon sa application na to, ano daw po yung gagawin? Unang application. Dito po tayo sa nakikita ba? Okay, choose to obey the Lord and not the world. Yun po yung unang application ng Panginoon. Paano po natin gagawin yon? Ang hirap, no? First, you need to renew your mind daily. Ang iyong devotion, journaling, and prayer life will help you. No? Kung ikaw po ay hindi pa nagde-devotion or hindi ka pa po, wala kang prayer life, ano yun? Ano yung prayer life na yun? Ano yung devotion na yan, journaling na yan? Kung sino yung nag-invite sa'yo, pakitanong po. Yan. Para po dun sa mga meron na at leader ka na, no? Pakicheck po yung mga devotion journal. Be sure to follow up yung atin pong mga kasama sa cell group. Why? Hindi para tingnan kung ano sinulat niya doon. Just to make sure that you're in this journey together. Wala pong iwanan. Mag-devotion po tayo because the Word of God will renew your mind every day. No? Tapos, kapag nag-journal ka, isang bagay yung totoo. Matututo ka na i-check yung mga choices mo. Because application on your devotion, di ba, gives you the ability to really do it. And it will help you guard your heart. No? Bakuran niyo po yung puso niyo. Kasi pinatay niyo na yung galit, sama ng loob. And everything in it. Huwag niyo na po hayaan bumalik. And the Word of God will really help you. No? At kung meron po kayong ganon, kausapin niyo po yung katabi niyo. Pagkatiwalaan niyo po na pwede niyo silang kausapin. Na? Yung kasama niyo sa cell group, o yung mga wala pa pong cell group dyan, at tinatanong, ano ba yung cell group na yan, tanongin niyo po yung nag-invite sa inyo, ha? Kung ano po yun, at join one. Join one, because it will really help you in guarding your heart. And one last thing, no? Rely on the Holy Spirit and live in faith. Hindi po natin to kayang mag-isa. Hindi niyo po kaya mag-isa. Pangalawa po, dun sa, sa application is, do not be a prisoner of anger. No? Naranasan niyo na pong magalit. Tama ba? At pag galit ka, walang maganda. So, choose to forgive. Anyway, you're only forgiven. Amen po ba? Choose to forgive. No? It will really help us kung makikita natin yung sarili natin. Teka, galit ako. Huwag po tayong
Don't pretend that you're not. Pag nasaktan ka, nasaktan ka. Pag galit ka, aminin mo, Lord, galit ako. Because it will release whatever is hidden in your heart. Always remember God's forgiveness. No? It's either you offended somebody or somebody offended you. The easiest way out, release it. Release it. Huwag mo itago. No? Hindi, dito lang to. Mga 10 taon na akin to. No. It will ruin your life. It will ruin your life. Consciously decide. Bakit? Ikaw din na-offend mo ang Lord. Pero ang Lord hindi offended. Tama ba? Ting lalapit ka sa Kanya, nagpapatawad siya. Tuwing lalayo ka sa Kanya, hinahabol ka niya. Tama ba? Tama? It will only happen na marireplace po natin yung anger with kindness when we always remember what God has done to us. What God has done to us. Sabi ni Pastor doon sa pangatlo, despite the challenges you face, still believe in great plan that God has for you. Bakit kailangang ayusin ang buhay natin? Kasi it's not in order. Amen? Sino dito in order ang life? Hindi. That's why those verses were given for you to see that God has done something for you before because He has a very great plan for you in the future. Hindi ka basta-basta. I told my members, hindi kayo natural na tao. You are supernatural people. You are not ordinary people. You are above normal people. Chosen by God for a purpose. For a purpose. Now, sabi sa Jeremiah 29:11, sino dito kabisado yun? For I have, ang sabi doon, for I have planned for you. Meron plano ang Panginoon sa'yo. Ang sabi doon, declares the Lord. Hindi ako, declares the Lord. Sabi niya, may plano ako sa'yo. At etong plano na to, para bigyan ka ng buhay na kasiyasiya. Biglang naging Tagalog, no? Kasi parang ang sarap pakinggan. No? That if you are broken right now, that you are discouraged right now, that if you are lonely right now, nasaan ang joy, Lord? Nasaan? Let's check. Baka yung enumeration kanina is still in your life. And it's not yet dead. Let's check. Kasi we need to trust God's sovereignty sa promise niya na yun. Amen? It's really hard. But we can hope in that promise. Kasi pag hindi mo nilagay ang hope mo sa promise ng Lord, tanong lang, saan mo lalagay? Sa galing mo? Sa yaman mo? Sa laki ng sahod mo? Or dun sa name na na-build mo? It's all gonna be gone. Sooner or later. Tama ba? But if you have that hope in God's promises and plans, our God is the God of yesterday, today, and forever. So para sa akin, that's the safest place to put our hope, no? And for all the defeat that we have, dahil may plano ang Lord, let's grow on those trials. Let us grow on those trials. Kasi in every defeat, it's only God's victory that matters. Kasi walang ibang victory if it's not with God. Stay faithful on those small steps. Sabi ng pangatlo na ba? Pangapat? Surrender your weakness to God so He can use you. So nakalagay dyan, no? May weakness ka. You're not perfect, I am not perfect, but your God is perfect. Amen po? So what's the key? Surrender. Ang itsura ng surrender, hindi nakataas ang kamay, nakahalik sa lupa. Nakahalik sa lupa. Imagine yourself na in your trials, right now, imagine yourself in your brokenness, no?
dun sa loser moment mo. Amen? Sabi dun sa kanta, kanina, how you fight your battles. No? Go to your knees. Raise your hand. Lord, di ko kaya to. I surrender. And from that moment, I assure you, mararamdaman niyo yung God's movement. Because that's the best thing you've ever done. Dun sa defeat mo. Kahit pa sabihin nilang defeated ka, but your victory is the Lord. Your victory is the Lord. Kasi alam niyo po, your life is a testimony. Kung nilalakaran niyo lang yung buhay niyo para matapos ang araw na to, don't. Because your life is a testimony. It has something to do with other people's life. No? Ako po, pag binabalikan ko yung buhay ko, naiiyak sa sarili ko. Pero sabi sa akin ng Lord, you don't need to. That's already dead. And that death will matter to you pagdating ng panahon. And it did. And it is. And it will still matter. Bakit? Kasi hindi ako yung nagbago nun. Hindi ako bida dun. Ang bida dun ay ang Panginoon. Sabi po dun, stand firm on your faith and be an inspiration to other. Be an inspiration to other. Nung nagkaroon po ng follow me, kinabahan ako. Mas kinabahan ako nung nagkaroon ng Kamency. Because these people are raw people. May mga namit ako, they don't know the Bible. Kilala lang nila si Jesus. Pero hindi nila alam that Jesus loves them because of everything that happened to their life. No? Mahirap po. When you see them, you see yourself. Then you will be grateful. Salamat, Lord. Wala na ako doon. Pwede po ba? Sila din. Naramdaman mo yun? When you see other people's life, tapos ikaw yun, di ba? Sasabihin mo, pwede ba, Lord? Sila din. Pero kahit hindi mo sabihin yun, they are all precious to God. They are all precious to God. Katulad mo. Katulad ng katabi mo. Katulad ng nasa likod mo. Katulad din po ng kagalit niyo. Katulad din po nung nanakit sa inyo. Katulad din nung nagbigay ng kabiguan sa inyo. They're all part of God's plan para po sa atin. They're all part of God's plan. May nakalimutan ba ako? Meron pa bang last time? Yung last na application. Tapos na? Okay. So, I am praying. Salamat po sa background. I'm really praying, no? I'm really praying na makita po natin yung sarili natin. How important you are to God. No? Lahat po tayo merong purpose. But you can never do your purpose without God in our lives. Imagine a pencil. Sino dito nakakita na ng pencil? Di ba? So, pag ang pencil nandyan, may pakinabang? May pakinabang po? Wala. Pencil lang siya. But if an artist takes it, used it, and made a very, very beautiful drawing. Amen? Nakikita niyo, imagine niyo, a hand of an artist doing a very, very beautiful drawing. Magagawa ba ng artist yun kung walang pencil? Will the pencil draw on itself? Di ba hindi? That pencil is you.
And that artist's hand is God's hand in your life. And that beautiful painting is your future. Amen? Is God's perfect plan for you. A pencil on a table is a defeated pencil. Bakit? Walang mangyayari dyan. Pencil lang yan. So how will it have its victory? Only in the artist's hands. Our life will continually be defeated if we will not let God's hand use our life. And that beautiful painting is available for all of us. Because that is the very plan of God. Alam niyo po si Ate Susan and si Ate Ginaline, takot na takot po sila for tonight. Pero hearing them kanina, hindi po yun ang sagot nila nung nag-uusap kami. It's because God's hand is upon their lives. Not by age, not by ability, no? Not by your talent, but only by God's grace. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Father, we are grateful, Father God, na pinakita mo po sa amin what kind of life we have before. Kahit masakit po siyang pakinggan. Lord, we admit, nanggaling kami sa buhay na mahalay. We have those words that should not be spoken kasi hindi yun nakakalugod sa'yo. Lord, we have that thoughts na nakakadiri, nakakahiya. We have those plans na kahit masaktan ng ibang tao, wala kaming pakialam. Kasi we're only thinking about ourselves. We came from that position of anger na pati lumalabas sa bibig namin. Lord, yun yung bunga ng galit sa amin pong mga puso. And we are very grateful na kahit dun sa mga bagay na yun, you understood us. That you know that every sin has consequence. And you don't want those consequences to really rule our lives. Na even doon sa time, Panginoon, na ang tigas-tigas ng ulo namin, na pinipilit namin, Panginoon, yung mga bagay na gusto namin, even we know it's not right. You're still there. Andyan ka pa din, Lord. Nasasaktan ka, pero hindi ka umaalis. Nalulungkot ka, pero hindi mo kami iniiwan. Yung honor na binigay mo sa buhay namin, waiting always for us to ask forgiveness, Lord. That's one of the greatest blessings that we have. And today's warning, Panginoon, for us that a defeated life, Lord, is always there. Hindi yan aalis. But you always offer victory by your grace. Kaya Panginoon, tonight, we surrender. We surrender, Lord. We surrender every anger. We surrender every defeat. We surrender every offense, Panginoon. We surrender every person who did it to us. We surrender, Lord, those words that came out of our mouth, Panginoon, because of our anger. At Lord, dun sa mga bagay na sinabi mo, na iwanan, ihiwalay namin, that if it's still there, Father, we ask for your grace na makaalis po kami dun.
na mapili po namin na patayin siya araw-araw. Because you have a clear plan for our lives. And tonight, we choose that plan, Panginoon. Pinipili po namin ang tagumpay mo sa amin pong buhay. And we ask forgiveness, Lord, for all of those sin na tinago namin, Panginoon, na ginastify namin, Panginoon, at hindi namin inamin. Tonight, Lord, paalala mo po sa amin yun. That if we cannot ask forgiveness this very moment, Lord, convict us that tonight, or dun sa paggawa namin ng aming quiet time, when we pray, make us remember. Because we want to be free, Lord. Gusto naming lumaya. Because that freedom is the only way out of defeat. Father, we thank you. We thank you for that plan that you have prepared para po sa aming buhay. Lord, bagong cell group, bagong training, bagong taong aalagaan, bagong taong pagkakatiwalaan ng amin pong mga buhay. Whatever it is, Lord, that you want us to do, our prayer is you make it clear with us. Make it clear with us. And Lord, tonight, I pray that we choose your victory of our life. Because when you made us, Lord, nung hiningahan mo kami, you said, victory. And we take that, kiniklaim po namin yung victory na yan sa buhay namin. Lord, we praise you. We honor you in Jesus' name. Amen. Amen. Yay. Pwede bang bigyan natin ng malakas na palakpakan, Lord? Yan. Hallelujah. Thank you for tonight. Sorry po mahaba. God bless everyone. God bless.